Yun, may text message tayo, Kuya Mark. So kung hindi alam ng isang tao na ang public document ay hindi alam na falsified siya, hindi ba siya makakasuhan ng forgery? The one who, ang forgery kasi, sabi ng batas, is a public document. Pag alam ng isang tao na falsifikado yan, so may intention siya na gamitin yun para makabenefit siya. Yun. Kung example, alam niya. Pag hindi niya alam, in good faith naman siya, there is no crime if your mind is not criminal. Diba? Nakalagay yun sa batas. Kung yung utak mo criminal, ginamit mo yun, criminal ka. For example, hindi mo maalam na peke yun, you're in good faith. Kasi naniwala ka sa isang tao na yan. Binigay lang sa'yo. Good faith ka. O sige, ito pala dokumento na to. Binigay mo sa, for example, sa requirement sa batas. Tapos peke pala yun. You're in good faith. So you cannot be liable. But of course, if ginamit mo yun, and you use it, and naka-benefit ka of that falsified document, there is a legal presumption that you are the falsifier. Presumption lang yan. But there is no presumption that you are an accused or you are criminal. Still, the presumption of innocence still prevail. So the prosecutor should present evidence that you are guilty or you are in bad faith, you have the intention na gamitin yung isang falsifikado na dokumento. Kung hindi, you can be acquitted. Bago lang sa ibang katanungan, Miss Lala, yung for example sa mga OFW, di ba maraming nabibiktima dahil nga sa mga fake documents at nare-recruit sila doon sa abroad. Paano ba yan? Yun yan. So ang gagawin natin, yung mga fake na dokumento, may mga dokumento, issue ng isang government agency. So mas maganda, ipa-verify niyo sa isang government agency. Kailangan naka-certified true copy yan. In fact, may mga, for example, sa SEC, sa Security and Exchange Commission, you can request for a certified true copy online. So, mas maganda, certified true copy online, para at least ma-verify natin na totoo yung mga dokumento na yan. Kasi kung dami kasi mga dokumento na sa Facebook, makita mo sa internet, tapos hindi mo ma-verify kung totoo yun or hindi. So, mas maganda, i-verify nyo muna bago kayo maniwala. Ayan. Pero Kuya Mark, ano ba ang presumption naman ng use of falsified document or nung possession? If you possess a document, for example, hawak mo isang dokumento na yan, there is a presumption that you are the falsifier. Pero, are you criminally liable? Iba yun. Presumption lang yan that you are the falsifier, but not all falsification is criminal. Why? Because there is a presumption that you are the falsifier, but hindi yan maging criminal kung hindi ka naman nakabenepisyo sa falsified document. Hindi ka naman, wala namang damage on the part of the government or the part of the third person on that falsified document. So hindi ka maging criminal. Yes, there's a presumption that you are the falsifier. Presumption lang yan. Hindi ibig sabihin na ikaw talaga ang gumawa. Presumption lang yan. So therefore, hindi ka pa rin maging criminal liable of falsification kung wala namang benefit, wala ka naman napala sa dokumento na yan. Hindi ka naman nakabenepisyo sa dokumento na yan. Wala namang damage on the part of the government or the third person of that document. Kung may damage on the part of the government, yes, you can be liable. But kung wala naman, at hindi mo naman alam na peke yun, good faith ka, hindi mo alam, in that case, you cannot be criminally liable of falsification.